pag-usapan po, pero sana sakaling mangyari po ito sa Kamaynilaan ang bantahon ng pambobomba tulad ho ng nangyari sa Cotabato at Cagayan de Oro sa Mindanao, handa ho tayo kaya yung ating pong kapulisan din dapat handa rin. Para ipakita yan, nasa Camp Karingal ang ating kasama namang si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, dahil nga sa nangyaring pambobomba na yan sa Midsayak ng Cotabato ay nagkaroon na tayo ng 2 insidente ng pambobomba sa nakalipas na 3 araw. At kasunod naman yan ng isa pang pambobomba sa Cagayan de Oro City naman nitong nakaraang linggo. Hindi naman po tayo nananakot sa ating mga kababayan, pero hindi naman o wala naman humawawala kung tayo laging magiging alerto at mapagmatsyag sa ating kapaligiran. At narito pa rin po tayo sa Camp Karingal sa Quezon City para ipakita ang isang bomb detonation drill. Ang ating pong senaryo ngayon ay may nakitang isang bombang nakatanim dito sa ilalim ng pulang kotseng ito. At mabilis pong darating ang Quezon City Bomb Squad. At para pag-usapan po ang mga hakbang na kanilang gagawin sa pagresponde sa ganitong insidente, makakausap po natin si Inspector Noel Sublay. Siya po ang hepe ng EOD o Explosives and Ordnance Division ng Quezon City. Sir, magandang umaga po. Dito po tayo. Opo. Meron ho tayong senaryo dito, may nakitang bomba itinawag po sa inyo. Ano po ang magiging unang gagawin natin? Ang unang gagawin natin, kung may tinawag na may bomba sa isang sasakyan, gagamit tayo ng K9 para malaman natin kung may explosive siyang positive dun sa package. At narito nga po nakikita natin ang ating K9. Paiikutan po natin yung sasakyan. Opo, yung buong sasakyan ipapanel natin, inspection natin. Pag nag-react yung aso, yung nakikita nyo, umupo yung aso, ibig sabihin, meron siyang naamoy na chemical dun sa area. Kaya mag-iiwan siya ng para susunod naman, papasok yung bomb tech natin para lagyan ng hook at ilayo yung package sa sasakyan, ilagay sa safe area. Yan ho ang tinatawag nating bomb technician. May suot po siyang parang mukha hong astronaut. Ano ho yung suot niyang yan? At ano ang silbi ng suot niyang yan? Yung sinusuot ngayon ng bomb technician natin, isa sa bomb suit natin na para maprotektahan yung bomb technician natin in case na may sumabog na bomba, makukontain niya yung blast, yung thermal effect or yung heat, tsaka yung fragmentation. Of course, at this time, kailangan po nakakordon na yung area. Wala na hong lalapit. May certain radius po ba tayo? Distansya na safe distance para tayo makaiwas? Makordon natin within 300 meters. Okay. Kailangan yung safe distance nung area para safe na safe tayo. So ang gagawin po natin ngayon, yung bombang natagpuan ay hihilain palayo dito sa kotse. Yung tinatawag namin yung remote removal technique, palayo dun sa sasakyan para in case na sumabog yung sasakyan ay yung package hindi mapinsala yung sasakyan. Ayan, nakikita po natin ang ating bomb technician. May hawak siyang tali na may hook. At hihilain po natin ang bomba palayo dito sa kotseng pinagtamnan. Tama po. Of course, ito ho, napaka-peligroso nitong ginagawa ng ating mga bomb technicians dahil hindi ho natin alam, may posibilidad po na sumabog itong bomba Pwede, nito. kasi may mga triggering device na anti-disturbance. Pag ginalaw mo, bigla na siya sasabog. Kaya nga gagamitan natin remote removal na kahit na hilain natin, malayo tayo at hindi tayo magiging biktima. Okay, ngayon po, hihilain na itong bombang nakita natin, Ayan, inihila na, dadalhin siya sa safe area. Okay, para po sa ating detonation drill ngayong umaga ay hindi na ho natin actual na pasasabugin itong ating explosive dahil nasa residential area din po tayo. Tama. At nakakahiya naman sa ating mga kapuso, baka makagising tayo ng wala sa oras sa kanila. Samantala mga kapuso, mahalaga din po para sa kahit sino sa atin na maka-identify, makatukoy ng isang improvised explosive device sakaling makakita nga tayo sa ating paligid. At papakita po natin ngayon, papakita ni Inspector Sublay, ano-ano yung mga common na ginagamit na improvised explosive device. Go ahead, sir. Ito yung mga nakaraang taon namin na responde ng EOD ng Quezon City. Kung makikita nyo yung mga may relo, ayan ang mga basic na ginagamit, yung time delay. Na kapag nag-connecta yung dalawang wire, puputok siya. Okay. Yung pangalawa naman yung mga pipe bomb na na-recover. And then yung pangatlo yung mga military explosive. Ito ho, pagbuo ito, anong itsura niyan? Kwadrado Steel lang siya pipe. oo. Yung cylindrical yung itsura niyan. Steel pipe. Okay.
Ito naman hong narito banda. Yung nasa kabing kaliwa, yun naman yung military explosive na na-recover ng EOD na sinisindihan. Okay. Ito yung mga pinaka-common more or less. Ano? Ito naman hong recent incidents ng mga pambobomba natin, may nababanggit na bomb for hire. Ano hong alam niyo tungkol dito? Yung bomb for hire, wala namang pinagkaiba yan sa gun for hire. Ang pinagkaiba lang yan yung gamit na materyales. Ang ginagamit ng bomb for hire yung explosive para patayin yung biktima. Wala hong pinag-iba to sa assassination. Assassination, no. Ganun pa Halos rin to. pareho lang rin yun, no. Oo. Oo. Okay, siguro baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, lalo na ngayon nagkasunod-sunod yung mga insidente ng pambobomba natin. Siguro sa mga kapitbahay, sa mga kababayan natin, kung may makita kayong any suspicious object or any person na suspicious, itawag agad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang ating pong mga pulis, meron po tayong mga bomb experts. Meron. Tulad po ninyo, yung mga EOD para tumugon o rumisponde sa anumang banta Opo. ng mga pambobomba. Lahat ng district po ng Metro Manila mayroong bomb squad na re-responde pag may mga suspicious object or may mga bomba tayo matatagpuan. Inspector Noel Sublay, maraming salamat po sa inyo. Mga kapuso, wala hong mawawala kung tayo'y patuloy na magiging alerto at mapagmatsyag. Yan po ang ating ulat mula dito sa Camp Karingal sa Quezon City. Balik muna tayo sa studio.